Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Alyosan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Alyosan. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 88 kabanata, ang dalata po ay 3. Ang kaluluwa ko'y nababahala at puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari, buhay ko'y umiksi na. Ang kaluluwa ko ay nababahala. Puspos ng problema. Ang kaluluwa ko ay nababahala. Puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari, buhay ko'y umiiksi na. Dahilan sa hirap, pakiwari, buhay ko'y umiiksi na. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Panginoon. Sa pagkakataong ito, ang lahat naming karumihan, ang lahat naming kasalanan, dasal namin ang banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo ang siyang maglinis at pumawi sa lahat ng ito. Gayun din po sa bayan ng Alyosan, sa probinsya ng Cotabato. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Alyosan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Alyosan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugod nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, ika-49 na kabanata. Ang talata po ay 1 at 2. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayong mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay matatagpuan natin yung pagkakataon na ipinatawag ni Jacob ang kanyang 12 anak. Sapagkat nais niyang sabihin sa kanila ang mangyayari sa hinaharap. Alam niyo mga kapatid, huwag nating kakaligtaan na ang Panginoon po ang siyang tunay na may tangan ng kahapon, ng kasalukuyan,
at ng hinaharap. Kaya hindi po natin maisasantabi na merong itinalaga ang Panginoon na mga lingkod niya na may kakayahan na makita, maunawa ang bukas. Ito po, maliwanag na sinabi ni Jacob. Ano po? Sabi niya, sasabihin ko sa inyong mangyayari sa inyo sa hinaharap. Hindi po sa kasalukuyan. Hindi sa kahapon. Sa hinaharap. Sa bukas. Alam niyo po, ako'y naniniwala na pinapayagan tayo ng Panginoon na maunawa ang katotohanan ito sa kadahilanang napaka-negative nung ating pagtingin doon sa mga kapatid natin na may kaunawaan sa mga bagay na darating. Alam nyo, isa yan sa nakita ko na kumbaga nabaliwala. Ano po? Naalala ko yung isang kwento patungkol doon sa kay King Ahab. Ano po? Na nung siya ay nagpaplano na umatake doon sa kanilang mga kalaban, sabi ng Panginoon, sino ang may plano? Parang ganun yung sinasabi niya, no? Sino ang may magandang plano para malinlang si Ahab? Alam niyo po, may isang nagsalita, sabi niya, ako po, bababa ako't lilinlangin siya. Kapag tinignan po natin ito, ha? Merong katulong ang Diyos? May katuwang ang Diyos na manlilinlang? Pero alam niyo po, kapag inaral natin ang banal na kasulatan, dito po papasok yung tinatawag natin na divine counsel. Ito po yung mga itinalaga sa espiritu na mga laga o para po silang yun pong wala kasi tayo nito sa Pilipinas eh, no? Sa Pilipinas kasi, pagka nag-file ka ng kaso, yung judge agad yung haharap sa iyo, no? At magdidesisyon doon sa kaso mo. Sa ibang bansa po, meron silang jury. Yan yun, no? So, ito pong divine counsel para po itong jury that they will vote kung ano yung desisyon and they will decide. Pero, huwag po natin kakaligtaan na ang Panginoon pa rin ang righteous judge. Alam niyo ito, this somehow gives me an exciting idea of how God is going to deal dun sa mga kaganapan sa ating mga buhay. Na napakahalaga na kapag tayo dumudulog sa Panginoon, kasi po alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, may nag-a-accuse sa atin. Na kapag humarap sa Panginoon, sa divine counsel, sasabihin, yan si Bernie, ano yan eh, ganito yan, ganyan yan eh. So ang sasabihin ng accuser, puro negatibo. Dahil ako namang si Bernie, walang kamuang-muang, walang kaalaman na ako pala na-accuse. Aba, nagpapatuloy lang ako sa pamumuhay ko sa paraang gusto ko. Hindi sa paraang itinakda ng Panginoon. O ano mangyayari sa akin? Pag inaccuse ako sa heaven at walang mairason na pagkatanggol para sa akin, aba, kahit gustuhin pa ng Panginoon na iligtas ako, baliwala ang kakayahan ng Diyos pag walang dahilan para ako ay isalba.
Ito po yung dahilan kung bakit yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin, yung ating pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Sapagkat ito po yung nagsasalba sa atin, ha? Akala ko ba biyaya ng Panginoon ang lahat ng yan? Akala ko ba kahabagan ng Panginoon sa atin yan? Samantalang totoo po na ang Panginoon ay maawain, biyaya niya ang mga ito at kinahabagan niya tayo, kapag po humarap na sa husgado at hindi mapatunayan na accusation lang yon, walang truth doon. Kung hindi, bagkus, napatunayan nila na talagang ginagawa o nilalabag natin ang kalooban ng Panginoon. Wala magagawa ang Panginoon, hindi tayo maipagtatanggol. Samantalang makapangyarihan ng Panginoon, the Lord requires that we obey. At alam niyo po, ito yung dapat na maunawa natin. Yung ating pagsunod sa Panginoon, hindi lang ito basta kagalakan para sa atin. Diba? Totoo po. Kapag ginaganap natin ang kalooban ng Panginoon, nasisahan tayo. Pero higit sa kasiyahan na tinatanggap natin, ang sabi ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is your strength. Lalakas ka, tatanggap ka ng kagalingan kasi sinamahan ka ng Panginoon. Paano naman yun, Bernie? Hindi ko alam yung mga bagay na yan. Kaya nga ipinapahayag ng Panginoon. Kaya nga inaaral natin. Kaya dapat natin itong maunawa. Kaya kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang salita. Sa ganitong paraan, makasisiguro tayo. Kagalakan, kalakasan, at tagumpay ang kaloob ng Panginoon para sa atin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pangungusap sa amin. Lord, maraming salamat sapagkat sa iyong pagkausap kay Jacob at pagsasabi nung kinabukasan ng kanyang mga anak. Ito hindi para manghula, kundi para ideklara ang katotohanan ng iyong dakilang kalooban. Ang aming panalangin, Panginoon, kami po ay kalooban mo ng katulad na kaunawaan. Hayaan mong ikaw ay magpahayag sa amin sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng aming pagsasaliksik ng iyong salita, sa pamamagitan ng pakikinig namin sa iyong katotohanan. Pahintulot mo po, Panginoon, na mapawi ang lahat ng karumihan, ang lahat ng kasalanan, at kadahilanan kung bakit hindi namin matupad at masunod ang iyong nais. At ang aming request, Lord, pahintulot mo po na lumakad kami sa landas na iyong itinalaga para sa amin. And Lord, we're excited kasi alam namin dahil ikaw po yung kasama namin, kami tunay na matagumpay na. As we also entrust unto you, Panginoon, ang bayan ng Alyosat sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ikaw pong kumilos sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Alyosat. Ama, hayaan mong magkaroon ng unawaan, patawaran, magtagumpay ang pagpapatawad at dumaloy ang pagkakaisa, pag-ibig na nagmumula sa iyo. Dahilan kung bakit mararanasan ng bayan ng Alyosan ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa pamamahayag ng iyong salita. Thus we declare the fire of revival in Jesus. Ayan mo, dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi,
Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan, amang Diyos, ang mga bayang ito. Mapangyari ang iyong naisin. Hayaan mong tumanggap ng kaunlaran ng aming bayan at dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America ways in the height of its glory. Lord, dasal namin na patuloy na pangunguna, pagsama, pagbaba ng iyong Santong Espiritu upang tunay mapangyari ang dakilang kalooban. As we also declare your blessings among Diyos sa aming mga tagapanguna kay President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno at tunay Panginoon ang maitatag ay ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House of Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo ito, ikaw po ang mag-supply upang tunay magtagumpay ang iyong kalooban. At we also pray, Lord God, sa mga bansa ng Cambodia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Hallelujah. Panginoon, dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan. Tunay na sumama ka, manguna ka, tayaan mo maipahayag ang iyong salita. At ang aming panalangin naman, Diyos, patuloy na ang mga lingkod mo ay magamit to bring your gospel to the rest of the world. Dasalin po namin ang iyong pagsama at pangunguna sa mga bansa ng Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia. Lord, ang aming hiling, mapangyari ang iyong kaluwalhatian at katotohanan as we declare peace in the Middle East, especially sa Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and land with parking, with a new fear, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 And praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama natin ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.